Alam mo bang haunted daw ang dahilan kung bakit ko nalaman na para ako sa negosyo? Yan, ako nga pala si Erwin, 12 years ng negosyo ng traditional and legal business. So, samahan nyo po ako dito sa video na to. Naniniwalang ang business ay isang tool upang ma-break ang generational curse natin sa kahirapan. So, tapusin mo tong video na to at meron akong i-share na 3 tips para malaman mo rin yung gusto mong gawin sa buhay. And may bonus pang isa. Yan. Tara, kwentuhan tayo. 2009, stop ako. 1 year na akong stop sa high school. Naisipan ko maghanap ng trabaho. So, may opportunity dumating. Yung tita ko naghahanap ng security guard sa isang establishment nila, sa opisina nila. And so nag-conduct na ako ng training, umattend na ako ng training as security guard. And yun, ginastosan pa ako ng tita ko ng license, uniform, lahat ginastosan ako that time. And natapos ang training, binigyan ako ng first assignment ko. Ang first assignment ko, expected ko, opisina, ayan, kaya mga ganyan, opisina, hotel, or establishment na maayos-ayos. Pero ang una sa aking inassign ng aking chief officer is abandonadong bahay sa San Juan. Yung mga for sale na lumang bahay. So, haunted daw yung datingan niya. Ang masaklap pa, walang kuryente. And dun sa duty ko na yon, unang duty ko, first duty ko yon, one week ako pa duty in December pa. From December 25 to January 1. So, mag-New Year ako doon at mag-Christmas nang madilim. So, na-realize ko, hindi to pwede. Sabi ko, hindi ko kaya to. Hindi to pwede. Madilim tapos Pasko, bagong taon. Agad-agad tinawagan ko yung bisor ko. Sabi ko sa bisor ko, Chief, hindi ko kaya mag-duty dito, walang kuryente. Sabi ko, takot ako sa dilim. Pero kumbaga mga segue ko na lang, sabi ko sa kanya. Mas maigi pang magtinda na lang ako ng kamote sa Balintawak, sabi ko sa kanya, kaysa mag-duty dito. So, ayun, tinawagan ko siya and ayun, naging asaran ako sa agency nung nag-resign na ako. Ang tawag sa akin kamote nung mga tao doon. Kasi pinili ko daw yung kamote over sa trabaho. Yan. Doon, out of nowhere, yun yung una kong naisip magtinda ng kamote. So, pag ninegosyo siya, na habang ginagawa ko tong vlog, doon ko na-realize na, okay, dati pa pala, may dugo na akong entrepreneur. So, ito yung 3 tips na nakuha ko doon. Unang tip, minsan, sa ayaw nating sitwasyon, doon natin malalaman kung ano yung gusto mo talagang gawin. Or, pagka may sitwasyon sa buhay mo na hindi mo gusto, bantayan mo yung sarili mo. Kasi lalabas at lalabas yung gusto mong gawin. Yung unang tip. And, pangalawang tip, hanapin mo yung best move dun sa worst scenario na yon. Ibig sabihin, best move, ano yung kaya mo nang gawin after mong umalis or alam mo na agad yung next move mo na magagawa mo siya kahit na hindi ka gumastos ng pera or hindi ka which is ang pagtitinda ng kamote. Kasi that time is kaya kong gawin pagka-uwi ko ng bahay nun or ng lugar namin. Yun ang una kong ginawa, nagtinda na lang ako ng kamote kaysa mag-duty do sa haunted house. And then pangatlo, evaluate mo yung sarili mo. O evaluate mo yung decision mo na oo, pagtatawanan ka, oo, bibigyan ka ng pagkutya ng iba. Especially parang ang cringe nung naging decision mo. Sigurado ako maraming maraming magiging question. Maraming mga question. Pero as soon na alam mong yun yung kakayanan mo at yun pa lang ang kaya mong gawin, mas maiging ituloy mo na. And ito yung bonus tips na sinasabi ko sa inyo.
Check nyo yung verse ng Roma 7:15. Ito. Minsan ginawa natin ng ayaw natin at hindi yun gusto natin. Pero kapag binigay natin sa Lord yung plano mo, makikita mo ang purpose mo. Hindi man malinaw, pero yun na. May unti-unti magkaka-purpose ka. So, yun. Kaya ako nga pala, ginawang Wintrepreneurs yung pangalan nyo or pangalan ng mga ng viewers ko. Wintrepreneurs kasi naniniwala ako na yun, gusto kong i-share na katulad ko, negosyo ang kayang mag-break ng generational curse ng kahirapan, ng pamilya, ng knowledge, and sa lahat ng parte, and kailangan kasama ang Lord doon. Sentro ang Lord doon. Hindi pwedeng nagninegosyo ka dahil sa material na bagay. Nagninegosyo ka kasi may purpose. And yon, kung nagustuhan niyo yung mga ganitong klaseng vlog, pa-comment naman kung napunta na rin ba kayo sa ganung sitwasyon, kung ano yung naging desisyon nyo rin na parang medyo cringe, pero yun yung nagbukas ng isip nyo na ito pala yung gusto kong gawin talaga. And by the way, meron nga pala kami business na fruit and vegetable trading sa mga restaurant and sa mga gusto magpa-supply sa amin. Yan, mag-PM lang po kayo sa amin. And yan, shoutout sa Batang Malintoak Marketplace. Salamat po. And yan, see you on next vid. God bless.